Ipaubaya na ng Department of Energy sa Office of the Solicitor General at Department of Justice ang anumang legal na hakbang laban naman sa Solar Philippines Project Holdings na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ay matapos kansilahin ang kagawaran ng kontrata ng Solar Philippines para sa renewable energy dahil sa kabiguan na tumupad sa obligasyon na makapag-generate ng 12,000 megawatts na power supply. Bukod po dito, pinatawan din po ang naturang kumpanya ng 24 billion pesos na multa. We have referred this case to the Solicitor General as well as the Department of Justice, and we leave it to them for any legal actions that they deem fit. December 2025 ang delivery date nito eh. And we only canceled on December. Kasi nung talagang hindi na kami sinasagot, wala nang response, hindi gumagalaw. Kahit letter na lang, email na lang na we're working on this, we didn't get any communications. Ipinaubaya naman ng DOE sa kamarang usapin sa prangkisa ng naturang kumpanya. I think Congress will have to decide on that, ano? Ang frankisa at yung kontrata separate siya. Correct, oo. So we leave the franchise to Congress, Committee on Franchise. Ang kontrata baka part yan ng inquiry nila. Ang kontrata for us is terminated na as far as we're concerned. So will that be relevant sa franchise? Depende po yan sa Kongreso para sa assessment nila. Dinig po ni Energy Secretary Sharon Garin. Sa isang social media post, sinabi naman ni Leviste na Setyembre pa lamang, binalaan na po siya na gagawan siya ng mga kaso kapag inilabas niya ang tinaguriang Cabral Files. Tinak naman ng kongresista na siya'y tutugon sa usapin sa tamang forum.